mga kasuki! So, welcome back sa ating panibagong video tips na dapat nating mga matutunan at malalaman. So, for today's video, ang tatalakayin natin yung mga bagay na dapat nating iwasan at babantayan sa loob ng isang tindahan. So, pinakauna mo talagang babantayan, lalo pat may negosyo ka na, for example, sari-sari store. Pinaka-common na mas mabilis na mapasok sa utak natin itong negosyo ng sari-sari store. So, pinaka-first na babantayan mo talaga is yung magnanakaw, joke lang. Pinaka-first mo na babantayan sa mga paninda mo is yung expiring. Yun talaga, from time to time, magmo-monitor ka talaga ng expiry date ng mga items mo. Lalo na yung mga items na, for example, mga pagkain, biscuits, noodles na sa tingin mo, hindi naman ganun ka-fast moving. Tapos, mabilis ang expiry kasi isa yun sa mga factor na nakakapagpalugi ng negosyo kasi instead of magkaka-income ka na nun tsaka magkaka-profit ka na dun, maput into waste pa kasi nga hindi mo napansin na expire na pala siya kasi mahirap din kasi magbenta ng expire, no? Kasi pag mabalikan ka, demerit na yun sa store mo kasi ang mga tao magbibigay ng mga uy, huwag ka na bumili dyan kasi ganito ganyan, maraming mga experience. So pangit yung ganun, mabalikan ka ng mga ganong items. Pangalawa, iwasan nyo yung mga marites kasi yung iba nagchichismis ng kahit ano, yung kunyari friendly sila tapos chika-chika ng ganito, ganyan tapos pag makuha na yung loob nyo, chismis kayo, chika-chika as if na parang close friends. Pag makuha na yung loob nyo, mahirap yan kasi pangalawang iwasan nyo yung mga taong mga palautang, yung mahilig mong utang, yun talaga yung mahirap kasi pag yung taong ganyan, ewan ko na lang. Kasi mahirap din kasi, lalo pa nagsisimula ka pa lang ng negosyo mo. Hindi naman sa nagmamaramot ka, nagsisimula ka pa lang. Alam nyo, sa buhay ng negosyo at lalo pa sa sari-sari store, ang kukunti lang ng mga pinapatong natin, mga piso, 2 piso, ganun lang. Tapos niro-roll mo, paano mo i-roll kung inuutang tapos babayaran ka, hindi mo alam kailan ka babayaran. At saka to avoid na rin ng mga problema, no? Kasi nga, tingnan mo, nangungutang sa'yo ang bait-bait. Tapos pag siningil mo na, sila pa yung magagalit, sila pa yung matapang, tapos ikaw pa yung naging masama. Diba? Ang hirap pag ganun, diba? So yun talaga yung dapat yung iwasan. Una, expiry date. Pangalawa, yung mga marites na mga palaktang. So pangatlo, iwasan nyo talagang mabudol kasi sa negosyo, marami talagang mga taong mga mandaraya. Tsaka yung mga tao talagang mga walang konsensya ba na di ba naman nila iniisip yung effort na pinut up mo sa negosyo mo, yung pagod mo, tapos aanuhin ka lang, gagansyuhin ka lang ng mga yun. So, iwas talaga tayo sa mga ganong klaseng mga tao kasi isa yun sa mga factor na nakakapagpabagsak ng negosyo natin. So, thank you for watching. See you on our next videos. Bye-bye!